Ang Stoicism, grabe ang kasikatan ngayon. Ang mga libro ni na Marcus Aurelius at Seneca bumenta ng milyon-milyon at ang mga blog tungkol sa karunungang Stoic ay nag-aani ng libu-libong likes. Sabi nila sa atin, kontrolin mo ang kaya mo at tanggapin mo ang hindi. Tunog perpektong resipe para sa kaligayahan sa mundong ito na punong-puno ng gulo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pilosopiyang ito ay hindi kaligtasan, kundi isa palang mapanlinlang na patibong? Paano kung ang pagsunod sa mga aral ng mga Stoic ay hindi makapagpapalakas sa inyo, kundi magpapasama lang sa inyong pakiramdam? Ngayon, hindi tayo magpupuri sa mga sinaunang pantas. Ngayon, haharapin natin ang Stoicism sa isang tahasang pagsubok at tatalakayin ang mga pangunahing pagkakamali nito. Malalaman ninyo ang madilim na bahagi ng pilosopiyang ito na hindi ibinubunyag ng mga sikat na life coach. Handa na ba kayong makipagtalo sa mismong emperador pilosopo? Kung ganoon, simulan na natin. Bago tayo magsimulang pumuna, balikan muna natin, ano nga ba talaga itong Stoicism? Nagsimula ito sa sinaunang Greece, mga ikatlong siglo bago si Kristo. Ang nagtatag nito ay si Zeno ng Citium. Pero ang nagbigay talaga sa kanya ng tunay na kasikatan ay ang mga Romano, sina Seneca, ang mayamang tagapayo ng emperador Epictetus, isang dating alipin na naging guro, at siyempre si Marcus Aurelius, ang mismong emperador ng Roma. Ang kanilang turo ay nakasalalay sa ilang mahahalagang ideya. Una, ang virtue or kabutihan. Ito ang tanging mabuti. Hindi pera, hindi kasikatan, kundi ang moral na perpeksyon lamang. Pangalawa, ang sikat na dichotomy of control. Kailangan mong hatiin ang mga bagay na nasa iyong kapangyarihan, ang iyong mga kaisipan, paghuhusga, pagnanasa, at ang mga bagay na wala, ang kalusugan, reputasyon, o panahon. At pangatlo, ang layunin ng buhay ay ataraxia o ang katahimikan ng kaluluwa at apatiya, hindi sa ating pagkakaintindi, kundi bilang kawalang emosyon o kalayaan mula sa mga mapanirang damdamin. Tunog napakaganda at lohikal, pero sabi nga nila, ang demonyo ay nasa detalye at iyang mga detalyeng iyan ang bubuklatin natin ngayon. Kung gayon, ang una at malamang na pinakapangunahing isyo ng Stoicismo ay ang pananaw nito sa emosyon. Hinihikayat ng mga Stoic ang kawalang damdamin o apatheia, isang kalagayan kung saan hindi ka madaling maapektuhan ng mga pangyayari sa labas. Ang galit, takot, kalungkutan, at maging ang matinding kagalakan, tinatawag nilang lahat ito na pasyon ng kaluluwa na humahad lang sa pamumuhay ng may kabutihan. Para sa kanila, ang emosyon ay resulta lang ng maling paghuhusga. Halimbawa, kung ininsulto ka at nagalit ka, ibig sabihin ay mali mong itinuring na kasamaan ang insultong iyon. Ang isang tamang stoic ay dapat nasuriin ang sitwasyon at maunawaan na ang mga salita ng iba ay hindi makakasakit sa kanya. Maganda ang ideya, pero ibang-iba ang pananaw dito ng modernong sikolohiya. Ang emosyon ay hindi pagkakamali sa pag-iisip. Ito ay isang napakahalagang senyales mula sa ating katawan, isang mekanismong ebolusyonaryo na tumutulong sa atin na mabuhay at makita ang landas natin sa mundo. Halimbawa, ang takot ay nagpapahiwatig ng panganib at ang galit naman ay senyales na nilalabag ang ating mga hangganan. Ang pagtatangkang supilin ito gamit lang ang rason ay parang pagpatay sa fire alarm. Habang nasusunog ang bahay, tingnan nating mas malalim itong ideya ng pagpipigil o pagtatago ng damdamin. Ano ba talaga ang nangyayari kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo, hindi ko to dapat maramdaman? Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga emosyong pinipigilan mo ay hindi lang basta nawawala. Nag-iipon lang ang mga ito at lalabas sa iba't ibang anyo.
Maaaring sa pisikal na sakit, sa matinding anxiety, depression, o kaya naman ay biglaan at hindi mapigil na pagsabog ng galit. Isipin mo ang isang kaldero ng kumukulong tubig na sinara mo ng mahigpit at nilagay mo sa pinakamataas na apoy. Sa huli, mabubunot at tatalbog ang takip niyan. Sa esensya, ito mismo ang iniaalok ng Stoicism, ang ipilit na pigilan ang takip gamit ang matinding willpower o lakas ng loob. Imbes na matutong intindihin, tanggapin, at ipahayag ng maayos ang ating emosyon, ang suhestyon ng mga Stoic ay makipagdigmaan sa kanila habang buhay. Sobrang nakakaubos ito ng lakas at sa bandang huli, wala kang mapapanalunan sa diskarte na yan. Ang susunod na punto na direktang kaugnay ng nauna ay ang paghina or pagkawala ng empathy. Kung sinasanay mo ang sarili mo na maging manhid sa sarili mong pagdurusa, paano ka pa makakapagpakita ng taus-pusong pakikiramay sa iba? Maaaring sabihin ng isang stoic, nakikiramay ako sa iyong kalungkutan, pero tandaan mo na ang tunay na masama ay hindi matatagpuan sa panlabas na mga pangyayari, kundi sa iyong paghusga sa mga ito. Napakatalino pakinggan, pero napakalamig na payo. Hindi ito makakaaliw sa isang taong namatayan ng mahal sa buhay. Ang emosyonal na koneksyon natin sa ibang tao ay nakabase sa kakayahan nating makibahagi sa kanilang damdamin. Ang paghahangad ng stoic impassivity o kawalang emosyon ay naglalagay sa tao sa panganib na maging isang malamig at malayong tagamasid na hindi na kayang makadama ng malalim na pagmamahal at pagiging malapit na. Maaari siyang maging makatarungan at matapat, pero magiging isa ba siyang mapagmahal na kaibigan, asawa o magulang? Yan ang malaking tanong. Ngayon, pag-usapan naman natin ang sikat na dichotomy of control. Ang ideya na hatiin ang mundo sa mga bagay na kontrolado natin at mga bagay na hindi. Napakahusay nito dahil napakasimple. Talagang nakakatulong ito na mabawasan ang ating pagkabalisa. Pero mayroon din itong mapanganib na kapintasan. Masyadong pinapapayak ng konseptong ito ang katotohanan. Hindi itim at puti ang mundo. Mayroong malaking gray area, mga bagay na kaya nating impluwensyahan, pero hindi natin kayang kontrolin ng buo. Halimbawa, ang iyong kalusugan. Hindi mo ito kayang kontrolin ng ganap, pero maaari mo itong impluwensyahan sa pamamagitan ng nutrisyon, ehersisyo at pamumuhay. Ang karera, hindi mo kontrolado ang desisyon ng boss mo tungkol sa promosyon, pero kaya mo itong impluwensyahan sa pamamagitan ng sipag at husay mo sa trabaho. Ang Stoicism naman ay nagtutulak sa mga matinding dulo, alinman sa ganap na kontrol o ganap na pagtanggap. Maaari itong maging dahilan upang sumuko na lang ang isang tao sa mga sitwasyon kung saan kaya pa niyang gumawa ng pagbabago. Bukod pa rito, ang labis na pagtutok sa dichotomy of control ay maaaring magbunga ng matinding pagiging pasibo sa lipunan. Halimbawa, kung laganap ang korupsyon at kawalang katarungan sa iyong bansa, ang sasabihin ng isang stoiko ay, wala na ito sa kontrol ko. Tanging ang reaksyon ko lang ang kaya kong pangasiwaan. At sa halip na lumaban para sa pagbabago, magpapatuloy na lang siyang magmumuni-muni tungkol sa birtud habang nagkukulong sa sarili niyang ivory tower. Ngunit punong-puno ang kasaysayan ng mga halimbawa ng mga taong tumangging sumuko sa paniniwalang wala na sa kanilang kontrol ang sitwasyon at dahil dito, binago nila ang takbo ng mundo. Ang kilusan para sa karapatang sibil, ang pakikibaka para sa kalayaan at ang rebolusyong siyentipiko, lahat ng ito ay gawa ng mga taong lumampas sa balangkas na iminungkahi ng mga stoiko. Ang pilosopiya na nag-uudyok ng pasibong pagtanggap
sa kawalang katarungan ay maaaring madaling gamitin ng mga namumuno, ngunit mapanganib ito para sa lipunan. Pero may isa pang mapanganib na aspeto sa konsepto ng dichotomy of control, ang tahimik na paghahanap ng sisi sa biktima o mas kilala bilang victim blaming. Isipin mo na lang, may isang taong naging biktima ng krimen o kaya naman biktima ng matinding diskriminasyon ng sistema. Ang isang mahigpit na stoic ay maaaring magbigay ng ganitong pahayag. Ang pangyayari mismo ay hindi masama. Ang masama ay ang paghuhusga mo tungkol dito. Hindi ka nagdurusa dahil sa nangyari, kundi dahil sa kung paano mo ito tinitingnan. Sa esensya, ito ay paglilipat ng pananagutan mula sa nang-aapi patungo sa biktima. Sa halip na tuligsain ng kawalang katarungan, ang lohikang ito ay nag-uudyok sa biktima na baguhin na lang ang kanyang pananaw or perception. Ito ay hindi lang malupit, kundi hindi rin nakakatulong. Minsan, ang problema ay wala talaga sa kung paano tayo tumitingin sa sitwasyon, kundi nasa isang matindi at nakakatakot na realidad na kailangan nating baguhin, hindi lang basta tanggapin. Ngayon, balikan naman natin ang pananaw ng Stoicismo sa usapin ng kasiyahan or pleasure. Sila kasi sobrang suspicious sa mga ganyang bagay. Naniniwala ang mga Stoic na kapag hinabol mo ang sarap, magiging alipin ka ng iyong mga pagnanasa at malalayo ka sa pinakamahalaga, ang virtue or kabutihan. Dahil dito, isinagawa nila ang asceticism na sinasadya nilang ipagkait sa sarili ang anumang komportabling pamumuhay. Halimbawa, sa matigas silang natutulog, payak ang kinakain, at simple lang ang suot na damit. May kabuluhan naman ito. Pero kapag ginawa mong sobra-sobra, nawawalan ng kulay ang buhay mo. Ang buhay ay hindi lang puro tungkulin at virtue. Kasama rin dyan ang masarap na pagkain, magandang musika, paglalakbay, pag-ibig at pagkakaibigan. Ang tuluyang pagtalikod sa mga simpleng kaligayahang ito para sa isang abstract na kabutihan ay parang kusang pagpapahirap at pagpapapangit sa ating buhay. Sinasabi nga ng modernong sikolohiya na napakahalaga ng positibong emosyon para sa ating mental health. Samantalang ang stoicismo ay tila nag-aalok sa atin ng dieta na purong matabang na tinapay lang ng kabutihan. Dumako na tayo sa susunod, ang konsepto ng amor fati o ang pagmamahal sa tadhana. Ang ideyang ito ay lalo pang pinag-aralan at pinalaganap ni Marcus Aurelius. Ang ibig sabihin nito, hindi lang dapat tanggapin ang lahat ng kaganapan sa buhay, kundi mahalin mo rin ito dahil bahagi ito ng iisang malaking plano ng kosmos. Nawalan ka ba ng trabaho? Mahusay! Ito ang paraan ng tadhana para bigyan ka ng bagong pagkakataon. Nagkasakit ka? Napakaganda! Isa itong pagsubok sa katatagan ng iyong espiritu. Sa isang banda, isa itong napakalakas na instrumento para makayanan natin ang mga pagsubok. Sa kabilang banda naman, maaari itong maging toxic positivity at panlilinlang sa sarili. Minsan, ang masasamang bagay ay sadya lang masasamang bagay at hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong mahalin ang isang trahedya o kawalang katarungan. Mahalaga na kilalanin natin at harapin ang ating mga damdamin at huwag piliting maging masaya sa gitna ng matinding sakit. Ang amor fati ay may panganib na maging isang anyo ng pagtanggi sa realidad, isang magandang maskara para itago ang ating nakakubling sakit. Baka kailangan din nating tanungin, para kanino ba talaga yung pilosopiyang yan? Si Seneca, isa sa pinakamayaman sa Roma. Si Marcus Aurelius, mismong emperador. Siyempre, may kapangyarihan, yaman, at mataas na posisyon sila para makapagsabi ng ganyang pilosopiya na maging balewala ka sa mga material na bagay.
kapag kumpleto na ang buhay mo, madaling sabihin na di mahalaga ang pera at kasikatan. Pero subukan mong isipin ang isang alipin o dukha sa sinaunang Roma. Makakakaya ba niyang talagang ipraktis ang kawalang bahala sa gutom, lamig, or pamamalo? Kaya madalas, binabatikos ang Stoicism dahil sa pagiging elite nito. Oo, nariyan si Epictetus na isa ring alipin. Pero ang turo niya ay hindi universal na reseta para maging masaya, kundi isa lang itong strategy para makaligtas sa napakahirap na sitwasyon. Para sa taong nagpupumiglas lang para mabuhay araw-araw, ang sermon tungkol sa virtue o kabutihan ay parang panlalait na isa pang pinagtatalunan ay ang pananaw ng mga Stoiko sa kamatayan. Tinuruan nila tayo na huwag katakutan ng kamatayan dahil ito ay isang natural na bahagi ng buhay. Higit pa rito, itinuring nila ang pagpapakamatay bilang katanggap-tanggap na solusyon kung ang buhay ay naging napakabigat at nakahahadlang na sa pamumuhay ng may kabutihan. Halimbawa, nagpakamatay si Seneca sa utos ni Nero. Gayunpaman, ang ideyang ito ng makatuwirang pag-alis ay maaaring maging mapanganib. Sa mundo ngayon na mas marami na tayong alam tungkol sa depression at iba pang sakit sa pag-iisip, ang pagromantisa sa pagpapakamatay bilang isang pilosopikal na kilos ay tila irresponsable. Ang isang taong nasa matinding depression ay maaaring gumamit ng stoic na lohika para bigyang katwiran ang kanyang desisyon. Pero ang totoo, kailangan niya ng propesyonal na tulong, hindi ng mga sipi mula kay Seneca. Napakanipis ng linya sa pagitan ng matapang na pagtanggap sa katapusan at ng pagtakas sa mga problemang kaya namang solusyonan. Balikan natin ang ideya na ang birtud o moral na kagalingan ang tanging maituturing na kabutihan. Napakataas ng pamantayang ito. Para sa mga Stoic, ang isang tao ay lubos na mabuti, isang pantas o wise man o hindi. Wala nang iba pang pagpipilian. Lahat ng hindi umabot sa ideal ay pare-parehong may kapintasan. Ibig sabihin, ang taong nagnakaw ng tinapay dahil sa matinding gutom ay kasinlayo ng isang malupit na tirano mula sa birtud. Ang ganitong black and white na etika ay hindi nagbibigay puwang para sa kahinaan ng tao, sa mga pagkakamali at sa unti-unting pag-unlad. Hinihingi nito sa isang tao na maging perpekto dito at ngayon na halos imposible para sa karamihan. Nagdudulot lang ito ng matinding pakiramdam ng pagkakasala at kakulangan. Sa kabilang banda, ang mga modernong etikal na sistema ay mas fleksibol. Isinasaalang-alang nila ang konteksto, ang intensyon, at ang kahihinatnan ng bawat pagkilos. Pag-usapan natin ang Stoic physics at cosmology. Naniniwala ang mga sinaunang Stoic na ang mundo ay parang isang nagkakaisang organismo na may buhay na puno ng tinatawag nilang divine reason o ang logos. Ang lahat daw ng nangyayari ay nakatakda na at bahagi ito ng pandaigdigang plano. Dito mismo nakabase ang kanilang etika na dapat tayong mamuhay ng naaayon sa kalikasan na tumutukoy sa matalinong planong ito. Pero paano kung alisin natin ang pundasyong iyan? Ang modernong agham ay hindi sumusuporta sa ideya na mayroon ngang tinatawag na universal logos. Sa pananaw ng agham, ang universo ay mas masasabing magulo o kaya'y walang pakialam kaysa sa pagiging matalino at organisado. Kaya kung wala namang divine plan, ang buong ideya ng pamumuhay na naaayon sa kalikasan ay nawawala ng orihinal na saysay nito. Ang modernong stoicismo ngayon ay sinubukang lampasan ang isyong ito sa pamamagitan ng pagtanaw sa kalikasan bilang kalikasan ng tao. Pero dapat tandaan natin, isa na itong ganap na ibang pilosopiya
Isa pang issue ang posibleng pagpatay sa ating mga ambisyon. Kung ang mga panlabas na bagay tulad ng karera, tagumpay o pagkilala ay walang halaga, bakit pa natin ito hahabulin? Sasabihin ng isang stoic na hindi raw ang resulta ang dapat nating puntiryahin, kundi ang mismong proseso na puno ng kabutihan. Pero sa aktwal na sitwasyon, maaari itong magresulta sa lubos na kawalan ng sigla at motibasyon. Ang isang negosyanteng walang pakialam sa kinabukasan ng kanyang negosyo ay malamang na hindi magtatagumpay. Gayon din, ang siyentipiko na walang gana kung makatuklas man siya o hindi ay hindi rin makakaabot sa pangarap niyang tuklas. Ang malusog na ambisyon at pagnanais na may makamit sa labas ng ating sarili ay isang napakalaking makina ng pag-unlad, maging ito man ay personal o panlipunan. Ang panganib ng Stoicism ay gawing isang tahimik na kanlungan ng self-sufficiency ang makina na ito, isang lugar kung saan tila walang nangyayari at walang pagbabago. Tara, pag-usapan natin ang tungkol sa relasyon. Mahalaga sa mga Stoic ang pagkakaibigan at pakikisalamuha, pero kakaiba talaga ang kanilang diskarte. Sa pananaw nila, dapat mong mahalin ang iyong pamilya at kaibigan, pero dapat ay handa ka ring mawala sila anumang oras nang walang matinding pagdadalamhati. Si Epictetus nagbigay ng payo. Habang hinahalikan mo ang iyong anak, ipaalala mo sa sarili mo na hindi siya immortal. Ginagawa raw ito para hindi ka lubos na magdalamhati kapag nawala na siya. Pero, hindi ba't pinapatay nito ang mismong esensya ng pagmamahal? Ang pag-ibig ay pagiging bukas sa panganib. Ito ay pagiging handa na masaktan o magdusa dahil sa ibang tao. Sa pagsisikap na protektahan ang sarili mula sa sakit sa hinaharap, ang isang stoic ay nanganganib na hindi kailanman maranasan ang tunay at malalim na koneksyon. Ito ay pag-ibig na may pre-installed na anesthesia na hindi lang nagpapamanhid sa posibleng pagkawala, kundi pati na rin sa kaligayahan at saya ng pagiging malapit. May isa pang aspeto. Ito yung kawalan ng tiyak na mga pamamaraan or methodology. Nagbibigay ang Stoicism ng pangkalahatang prinsipyo. Mamuhay ng marangal, kontrolin ang ating paghuhusga at tanggapin ang kapalaran. Pero, paano mo nga ba gagawin yan? Si Marcus Aurelius, sa kaniyang Meditations, mga pagninilay, ay patuloy na nagpapaalala sa sarili niya ng mga prinsipyong ito. Pero, mas katulad ito ng self-talk o pagpapalakas ng loob kaysa sa isang malinaw na step-by-step na sistema. Ikumpara natin ito sa modernong mga diskarte sa psychotherapy tulad ng Cognitive Behavioral Therapy or CBT, na sa totoo lang maraming hiniram sa mga stoic. Sa CBT, may mga tiyak na teknik, ang pag-journal, pag-challenge sa mga automatic thoughts, at ang mga behavioral experiments. Pero sa Stoicism, nananatili itong mga abstract or pangkalahatang ideya. Ang tao ang napipilitang mag-imbento kung paano ba talaga ito ia-apply, at hindi ito madali at hindi lahat ay nagtatagumpay sa paggawa nito. Ang stoikong ideal ng isang pantas, wise man, ay isang layunin na halos imposible ng maabot. Para sa mga stoic, ang pantas ay walang kasalanan, hindi dinadala ng emosyon, palaging tama ang ginagawa, at hindi kailanman nagkakamali sa paghuhusga. Sa buong kasaysayan ng stoicismo, maging ang mga pilosopo mismo ay hindi nakapagbigay ng pangalan ng sino mang totoong taong ganap na umabot sa ideal na ito. Maliban, marahil, sa mga mitolohikal na tauhan tulad ni Heracles. Ang pagkakaroon ng ganitong ideal na lampas sa kakayahan ng tao ay maaaring maging lubhang nakakawalang gana. Sa halip na magsikap na maging mas pinabuting bersyon ng sarili, ang isang tao ay patuloy na
makararamdam na siya ay bigo sa harap ng nagniningning, ngunit hindi naman totoong imaheng ito. Nagdudulot ito ng matinding panloob na stress at perpeksyunismo na siyang direktang daan patungo sa pagkaubos ng lakas o burnout. Maaaring maging sanhi ng pagkakabukod ang Stoicism. Binibigyang diin ng pilosopiyang ito ang panloob na tanggulan ng diwa at ang pagiging sapat sa sarili. Ang lahat ng kailangan ko para sa kaligayahan ay nasa loob ko na. Maganda itong ideya, ngunit maaari itong maging dahilan para baliwalain natin ang mundo sa labas at ang ibang tao. Ang tao ay nilikhang panlipunan. Kailangan natin ng suporta, pakikisalamuha, at ng damdamin ng pagiging kabilang. Ang isang stoic na masyadong nakatuon sa pagtatayo ng sarili niyang panloob na kuta ay nanganganib na mapag-isa ng lubusan sa loob nito. Magiging matatag siya, pero nakahiwalay naman sa mundo. At ang kaligayahan sa ganap na pagkakabukod, batay sa maraming pag-aaral, ay imposibleng makamit. Susunod, narito ang problema ng interpretasyon. Ang tinatawag nating stoicismo ngayon ay kadalasan ng isang modernong bersyon na lubhang pinasimpli at inalisan ng laman. Ang mga sikat na libro at blog ay kumukuha lamang ng mga kaakit-akit na ideya tungkol sa kontrol, pagiging kalmado, at pagtanggap, at isinasantabi naman ang komplikadong kontekstong metapisikal, ang mahigpit na lohika, at mga etikal na palaisipan. Ang nagiging resulta, isang Stoicism Light, isang koleksyon ng mga madaling life hack para lamang mapataas ang personal na produktibidad. Ngunit hindi ito ang pilosopiyang isinabuhay ni Seneca o Marcus Aurelius. Ito ay mas angkop na tawaging isang produktong pangkomersyal. Nagbebenta ito ng ideya ng kapayapaan, ngunit itinago ang tunay na halaga nito, ang paghihiwalay sa emosyon at panlipunang kawalang kibo. Ang stoic na pagtingin sa katawan bilang walang halaga ay isa pa sa mga punto ng kritisismo. Para sa mga stoic, ang katawan ay panlabas lamang, walang kinalaman sa kanila, at kung minsan, ito pa ang kulungan ng kaluluwa. Ang sakit, karamdaman, at maging ang mga pisikal na kasiyahan ay walang kabuluhan daw sa isang matuwid na pamumuhay. Lubos na binabaliwala ng ganitong pananaw ang di mapaghihiwalay na ugnayan ng isip at ng katawan na ngayon ay pinatutunayan na ng agham ng neuroscience. Ang ating pakiramdam, ang ating mood, at ang ating kakayahang mag-isip ay direktang nakadepende sa kalagayan ng ating katawan. Ang pag-aalaga sa ating sarili, ang pakikinig sa mga senyales ng ating katawan, at ang pag-enjoy sa mga pisikal na karanasan ay hindi kahinaan. Pagkus, ito ay mahalagang bahagi ng isang malusog at ganap na buhay. Ang pagpapabaya sa katawan, alang-alang sa espiritu, ay isang mapanganib na kamalian. Kailangan ding banggitin ang katigasan o ang kawalan ng pagiging flexible ng sistemang ito. Nag-aalok ang stoicismo ng iisang pangkalahatang solusyon sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Gamitin ang rason, alamin kung ano ang kontrolado mo at hindi, at hangarin ang birtud. Ngunit ang buhay ay mas masalimuot at mas mayaman sa karanasan. Minsan, ang tamang tugon ay hindi rason, kundi ang intuisyon. Minsan hindi dapat tanggapin lang, kundi lumaban. Minsan, ang mahalaga ay hindi birtud, kundi ang awa o habag. Sa pagtatangkang ipilit isiksik ang lahat ng yaman ng karanasan ng tao sa higaan ng ilang piling prinsipyo, pinagkakaitan tayo ng stoicismo, ng flexibility, ng kakayahang umangkop, at ng pagkakataong makahanap ng natatanging solusyon sa natatanging problema. Nagbibigay ito ng mapa, ngunit ang mismong kapaligiran na ginagalawan natin ay patuloy na nagbabago. May isa pang problema, at ito ay ang pananaw natin
sa nakaraan at hinaharap. Hinihikayat tayo ng mga Stoic na mamuhay dito at ngayon nang hindi nanghihinayang sa nakaraan o nag-aalala sa darating. Sa totoo lang, may malaking punto din naman iyan. Ngunit ang lubusang pagbaliwala sa nakaraan at kinabukasan ay nagpapabawas sa ating pagkatao. Ang pagsusuri sa ating mga karanasan, kasama na ang ating mga pagkakamali, ang susi sa pagkatuto at paglago, ang pagpaplano para sa hinaharap, ang pagtatakda ng mga layunin, at ang pagkakaroon ng mga pangarap. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at direksyon. Ang Stoic na laging nakatutok lang sa kasalukuyan ay nanganganib maging isang taong walang kasaysayan at walang hinaharap. Para siyang nagpapaagos lang sa buhay na langing tumutugon ng may kabutihan sa mga panandalyang panggulo o hamon sa paligid. Nakakaintriga talagang pag-aralan ang stoicismo sa konteksto ng pagiging malikhain. Kadalasan, ang proseso ng paglikha ay kumukuha ng lakas mula sa matitinding emosyon, pag-ibig, galit, matinding kalungkutan, o suktulang tuwa. Bihirang-bihira na ang mga dakilang obra maestra ay nalilikha habang ang isang tao ay nasa kalagayan ng ganap na kapayapaan at kawalang kibo. Kaya ba ni Dostoyevsky na isulat ang kanyang mga nobela kung siya ay isang stoic? Kaya ba ni Beethoven na gumawa ng kanyang mga symphony kung tiningnan niya lang ang kanyang pagkabingi ng may ganap na pagwawalang bahala? Ang paghahangad ng kawalang damdamin ay maaaring gawing mas payapa at mas madaling hulaan ang buhay. Ngunit maaari rin nitong patayin ang panloob na apoy na pinagmumula ng lahat ng bago at dakilang bagay. Talakayin natin ang konsepto ng tungkulin. Para sa mga Stoiko, lalo na sa mga Romano tulad ni Marcus Aurelius, ang pagtupad sa kanilang tungkulin sa lipunan, pamilya at estado ay ang pangunahing layunin. Ito ang humubog sa malalakas at responsabling mamamayan. Pero paano kung sumasalungat ang tungkuling ito sa personal na kaligayahan o sa iyong konsensya? Paano kung ang estado ay nag-uutos sa iyo na gumawa ng mga hindi makatarungang pagkilos? Walang malinaw na sagot ang stoicismo kung paano lutasin ang ganitong klasing salungatan. Ang pagbibigay diin sa tungkulin ay maaaring maging dahilan upang sugpuin ng isang tao ang kanyang sariling pangangailangan at pagnanasa, basta't makapaglingkod lang sa sistema kahit pa ang sistemang ito ay bulok. Ito ang pilosopiya ng isang perpektong sundalo, ngunit hindi ito laging pilosopiya ng isang malayang individual. Ngayon, tingnan natin ang lohika ng mga Stoic. Magaling silang maglohika, pero ang kanilang mga paliwanag ay kadalasang nakabatay lang sa mga premise na hindi naman napapatunayan. Kunwari, ang sentro nilang argumento na ang virtue, ang tanging mabuti. Bakit naman? Ang sagot ng mga Stoic, dahil ito lang ang hindi maaagaw sa iyo at nakasalalay lang sa sarili mong pagpili. Pero sa totoo lang, hindi iyan proof. Isa lang iyan sa mga convenient na definisyon nila. Pwede mo ring sabihin na ang tanging kabutihan ay kalusugan o kaya naman pag-ibig, at pwede ka ring gumawa ng sarili mong ethical system batay diyan. Kaya maraming mahahalagang paniniwala ng stoicismo ay hindi nagmula sa mahigpit na logical reasoning kundi mga simpleng axioms, mga batayang paniniwala na kailangan mo lang tanggapin ng walang tanong. Hindi rin gaanong epektibo ang paggamit ng stoicism pagdating sa malalalim na psikolohikal na trauma. Kung ang isang tao ay nakaranas ng pang-aabuso o pagpapabaya noong bata pa, nagiiwan ito ng malaking sugat sa kanyang pagkatao. Ang pagsabi sa kanila na baguhin mo lang ang tingin mo sa nakaraan ay parang paglalagay ng band-aid sa isang komplikadong bali. Ang pagtugon sa trauma ay hindi lang nangangailangan ng pilosopikal na pag-iisip,
kundi ng mas malalim na psychotherapeutic na pagproseso na tumatagos sa emosyon, sa pisikal na pakiramdam, at sa mga nakatagong paniniwala ng isip. Dito, ang Stoicism ay maaaring maging walang silbi o mas malala pa, nakakapinsala dahil pinipilit nito ang tao na baliwalain ang sakit imbes na hanapin ang lunas. Pero paano na ang galak at tuwa? Ang mga Stoic ay nagsasalita tungkol sa maayos na daloy ng buhay, pero ang pag-intindi nila sa kaligayahan ay napaka-espesipiko. Ito ay mas kawalan ng pagdurusa kaysa sa aktibong pagdanas ng tuwa. Isa itong tahimik na kasiyahan na dulot ng pagkaalam na ikaw ay namumuhay ng may kabutihan. Ngunit para sa karamihan, ang kaligayahan ay iba. Ito ay matinding kagalakan, sigla, pagkahumaling, at mga peak experience o matitinding karanasan. Ang pilosopiyang naghihinala sa lahat ng malalakas na positibong emosyon ay nag-aalok ng medyo matabang at walang kulay na bersyon ng masayang buhay. Ito ay kaligayahan ng isang pantas na nag-iisa sa kanyang silid at hindi kaligayahan ng isang pintor, ng isang umiibig o ng isang taga-diskubre. Pero nagdudulot din ng katanungan ang pagtingin ng Stoicism sa pagkakamali. Hindi nagkakamali ang ideal na pantas. Pero tayong lahat, paulit-ulit tayong sumasablay. Ngunit walang malinaw na sistema ang Stoicism kung paano ba talaga aayusin ang mga kamalian. Sa halip, hinihimok ka lang nitong huwag kang magkamali gamit ang iyong katuwiran. Subalit, ang pagkakamali ay likas na bahagi ng karanasan ng tao at ito ang pangunahing pinagmumula ng pagkatuto. Sinasabi naman ng modernong pananaw ang tinatawag na growth mindset na huwag kang matakot sa pagkakamali. Sa halip, tingnan mo ito bilang pagkakataon para umunlad. Ang Stoicism, dahil sa ideya nito ng pagiging perpekto, ay maaaring magdulot ng matinding takot sa pagkakamali na pumipigil sa ating sumubok ng mga bago at makipagsapalaran. Nakakaintriga na madalas pinag-iiba ang Stoicismo at Epicureanismo. Ang mga Epicurean ay naghahangad din ng katahimikan ng isip, pero nakita nila ang daan dito sa pamamagitan ng katamtamang kasiyahan at pag-iwas sa paghihirap. Pinahahalagahan nila ang pagkakaibigan, tahimik na pamumuhay, at ang kawalan ng sakit. Sa isang banda, ang pananaw nila ay mas makatao at mas makatotohanan. Ang kasalukuyang pagkahilig ng mga tao sa Stoicismo, imbis na sa Epicureanismo, ay may sinasabi tungkol sa ating lipunan. Nabubuhay tayo sa panahon ng kulto ng pagiging produktibo at paglampas sa limitasyon. Kaya, ang mahigpit at asetikong pilosopiya ng mga Stoic ay mas malapit sa atin kaysa sa paanyaya ni Epicurus sa tahimik na kaligayahan. Hindi natin hinahanap ang kaligayahan, kundi ang baluti na magpapahintulot sa atin na makayanan ang mas mataas at mas tumitinding mga pasanin. At sa wakas, ang pinakamalaking pagkakamali ng mga modernong tagasunod ng Stoicismo ay ang pagiging mapili. Kinukuha lang nila sa komplikadong sistemang ito ang mga bahagi na madali o kung ano ang swak sa kanila. Halimbawa, ginagamit nila ang ideya ng pagtanggap sa mga bagay na hindi mo na mababago para lang makapagtiis sa trabahong kinaiinisan na nila. O kaya naman, ang prinsipyo ng hindi pagpansin sa sinasabi ng iba. Ginagamit para bigyang katwiran ang kanilang makasariling pag-uugali. Ngunit, nakakalimutan nila ang mas mahirap na bahagi, ang mahigpit na obligasyong moral, ang paglilingkod sa komunidad, at ang walang sawang pagtatama sa sariling kapintasan. Kaya ang resulta, hindi sila nagiging isang tunay na stoic sage, kundi nagiging isang komportable at mapagkunwaring konformista na may mataas na eri sa sarili. Ang stoicismo ay isang buo at kumpletong sistema. Ang pagkuha lamang ng iilang elemento
ay nangangahulugang binabago mo ang tunay nitong diwa at kadalasan ginagamit mo pa ito sa ikasasama mo at ng iyong kapwa. Sa pagbubuod ng lahat ng puntong ito ng kritisismo, masasabing ang stoicismo ay nag-aalok ng isang makapangyarihan, ngunit napakaisang panig na pananaw sa mundo. Sinasobrahan nito ang pagpapahalaga sa lakas ng katuwiran at binabaliwala naman ang kahalagahan ng damdamin. Nag-aalok ito ng sobrang pinasimpleng paghahati sa realidad. Itim at puti lang ang kayang kontrolin at ang hindi kayang kontrolin, habang isinasantabi ang buong kasalimuotan at pagiging iba-iba ng buhay. Ang pilosopiyang ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang bilang pansamantalang lunas sa panahon ng krisis o bilang paraan para makabawi ka at makapag-ipon ng lakas. Ngunit ang ibase, ang buo mong buhay dito ay nangangahulugan na kusang loob kang naglalagay ng piring sa iyong mga mata. Dahil dito, lumiliit ang iyong pananaw sa mundo, naghihirap ang iyong emosyonal na paleta, at nililimitahan nito ang iyong potensyal para sa paglago, pag-ibig, at tunay, puspusang kaligayahan. Kaya, ano nga ba ang konklusyon? Sila ba, sina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus, ay isa lamang grupo ng mga matatandang naligaw ng landas? Siyempre hindi. Ang kanilang pilosopiya ay isang pinakadakilang tagumpay ng kaisipan ng tao na tumulong sa hindi mabilang na tao upang malampasan ang pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. Pero ito ang pinakamahalagang punto. Ang Stoicism ay hindi banal na kasulatan, kundi isang kasangkapan. At tulad ng anumang kasangkapan, ito ay angkop sa ilang sitwasyon, ngunit wala talagang silbi sa iba. Maaari itong maging parang salbabida sa gitna ng bagyo, ngunit maaari rin itong maging angkla na pipigil sa iyo para sumulong sa tahimik na karagatan. Ang pinakamalaking pagkakamali na maaari nating gawin ngayon ay ang ituring ito bilang absolute na katotohanan. Ang tunay na karunungan ay wala sa bulag na pagsunod sa mga sinaunang utos. Nasa pagiging kritikal ito. Kunin ang pinakamahusay at itapon ang mga lumang ideya na hindi na angkop sa komplikado, maraming muka at emosyonal na buhay ng isang tao sa ika-21 siglo. Salamat at natapos ninyong panoorin ang video na ito. Kung napaisip kayo nito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong pagtalakay sa mga komplikadong ideya. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Ano ang ideya ng Stoicism na sa tingin ninyo ay pinaka-controversial or baka nakakasama pa nga? Isulat ang inyong opinyon sa comment section. Mag-usap tayo at magsimula ng isang tunay na diskusyong pilosopikal